At ayan mga ka-crypto, sa video naman na ito ay pag-uusapan po natin ang kamakailang pag-akyat ng XRP at ng mas malawak na market sa mga nakaraang araw. Isang kilalang crypto pundit po dito na si Bank XRP. Ayan po siya. At siya po ay nagbahagi dito ng isang video kung saan po ay itinatampok ang mga pahayag ni Caitlin Long. Ayan po siya, si Caitlin Long. Siya po ang CEO at founder ng Custodia Bank habang siya ay nagsasalita po sa SALT Wyoming Blockchain Symposium. Ayon po kay Long, ayon po sa kanya, may isang partikular na aksyon mula sa US Treasury ang nagsilbing pangunahing macro driver sa likod ng malawakang paggalaw ng market noong pong nakalipas na August 19. Makikita rito na si XRP ay tumalon po ng 12% sa mismong araw na iyon at patuloy pang umakyat ng mahigit 55% mula sa pinakahuling mababang presyo nito hanggang sa pumalo po sa tuktok o peak na $1.68. Ngayon, para sa aking opinyon, ang ganitong klase ng impormasyon ay napakahalaga dahil pinapakita nito na ang mga paggalaw sa mundo ng crypto ay hindi po basta-basta nangyayari ng walang dahilan, kundi konektado sa mga desisyon ng mga higanting institution sa finance sa buong mundo. At ayan, ang ating unang katanungan ay paano ba inilarawan ni Caitlin Long dito ang aksyon ng US Treasury? Itinuro po ni Long ang isang announcement mula po sa Treasury. Yan, mula po sa Treasury na madalas ay hindi po napapansin ng mga tao po sa labas ng traditional na cycle ng finance. Ayon po sa announcement, planong higit na doblehin ng Treasury ang kanilang buyback operations nakatutok po sa mga long-dated securities kung saan ay itinaas nila ang cap mula po sa dating $2 billion to at least $4 billion per operation. Yan. Para po yan sa 10 to 30-year sector. Inilarawan pa rito ni Long na parang ang US Treasury ay gumagawa ng sarili po nitong bersyon ng yield curve control. Ayan, ang naturang announcement na ito ay lumabas matapos maitala ng 30-year Treasury yield ang pinakamataas na antas nito sa loob ng 19 na taon o 19 years. Ang naging intervention ng Treasury ay nagtulak upang bumaba ang yields at tumaas naman ang presyo ng mga bonds. At ayan, para naman po sa aking opinyon, ang ganitong uri ng patakaran ay nagbibigay po ng agarang sinyales sa mga investors na ang gobyerno ay handang makialam upang patatagin ang sistema na siya namang nagdudulot ng mabilis na pagbabago sa kumpiyansa ng publiko sa iba't ibang uri ng mga asset. At ngayon ay ano naman ang mekanismo sa likod ng paggalaw ng mga risk assets? Ipinaliwanag ng sunod-sunod ni Long ang naging takbo ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, ang mas mababang yields ay nagdudulot po ng panghihina sa halaga ng dolyar. At kapag mahina po ang dolyar, kadalasang lumalakas at tumataas ang mga tinatawag nating risk assets. Sa XRP ay sumabay ng direkta sa ganitong uri ng pattern ng galaw ng market. Malinaw na ang aksyon ng Treasury ay hindi naman partikular na tinarget ang crypto. Ngunit ang buong market ay nag-react o tumugon
sa parehong macro conditions na nagpapagalaw din sa mga equities at iba pang risk assets sa mismong araw na iyon. Ang pag-akyat ni XRP na umabot sa 12% noong August 19 ay sabay po na naganap sa announcement ng Treasury at saka sa White House Crypto Summit. Mula noon ay tuloy-tuloy nang umakyat ang presyo nito hanggang sa maabot ang $1.68 dollar. Yan. $1.68 at ang kasalukuyang nakikipag-trade sa paligid po ng $1.50 na mas mataas ng mahigit 50%. Yan, or 50.5% to be exact kaysa sa nakaraang linggo. Para sa aking opinyon, ang ganitong sabay-sabay na kaganapan ay nagpapatunay na ang ecosystem ng mga digital assets ay hindi po nabubuhay sa isang sariling mundo, kundi apektado ng malalaking desisyon sa global economy. Ngayon ay paano naman po nakaaapekto ang macro policy sa pangmatagalang direksyon ni XRP? Sa XRP ay kilalang gumagalaw kasabay ng pangkalahatang risk sentiment sa market. Kapag nagsimulang manghina ang lakas ng dolyar at naging mas maluwag ang mga kondisyon ng liquidity, ang mga kapital ay karaniwang dumadaloy o nagfo-flow patungo sa mga risk assets tulad ng mga digital token. Ang pagpapalawak po ng buyback o buyback expansion ay ng Treasury ay nagbigay po ng sinyales na handa nilang pigilan ang pagtaas ng long end yields sa isang antas na hindi po komportable para sa market. At ang pagbabagong ito ay sapat na upang magpagalaw ng mga presyo sa iba't ibang klase ng assets. Ngayon, kung ipagpapatuloy po ng Treasury ang pagpapalawak o expansion ng kanilang buyback operations, ang mga kondisyong nagtulak sa unang pag-akyat ng XRP ay maaaring magpatuloy pa. Kaya ang pagsusuri po ni Long dito ay nagpapakita na ang paggalaw noong nakalipas na August 19 ay hindi lamang isang tsamba o random spike, kundi ibinase po sa mga sadyang aksyon sa patakaran ng gobyerno. At ayan sa kabuuan, naniniwala ako na ang pag-unawa sa mga ganitong macro fundamentals ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw sa kung paano suriin ang mga susunod na galaw ng presyo upang hindi po tayo magulat sa mga pagbabagong nagaganap sa loob ng industriya ng digital finance ngayong taong ito. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended natin na video dito.